Ang dahilan po kung bakit ang pananampalataya natin sa Diyos ay hindi ganong katindi o kalaki ay dahil sa ang ating mga ama sa lupa ay mahirap at sila nga ay hindi perpekto at hindi na ibigay ang lahat ng mga kailangan natin. Subalit sila naman ay ibinigay ang kanilang buhay para sa atin, nagsumikap para tayo makapag-aral at sila ngayon ay tinitingala natin bilang mga huwarang ama. Hindi perpekto na tao, subalit isang masasabi na nakapagbigay sa atin ng mga maituturo na mga leksyon sa buhay na magagamit natin upang tayo man ay maging isang mabuting ama. Halimbawa ay katulad ng ano pare? Panininyo, pag-inom, diba? Yung maging malupit ka sa yung anak. Pero hindi yun nangyari sa akin. Meron akong kwento, mga kapatid, kung saan ako ay hindi napagmalupitan ng aking ama. Dahil nung ako ay bata pa, ay inutusan ako na mangutang ng yosi sa tindahan ng aking tita Soleng. Pero nagalit ang tita Soleng ko at sabi marami na kaming utang at dapat siya na ang mismong mangutang ng yosi. Nagagalit noon ang aking tatay dahil ngasim na ngasim na sa yosi. At ang sabi ay pag hindi ka nangutang, kumuha ng sigarilyo, papaluin kita. Noong mga panahon na yon ay grade 1 pa lang ako. Tapos ay sumagot na ako sa tatay ko. Sabi ko, sige po, paluin nyo na lang ako. Huwag na ninyo akong pautangin. Eh, hindi ako pinalo. Kaya dahil hindi ako napagmalupitan ng aking ama, eh nahirati ako na hindi nauutusan na mangutang kasi para sa akin nakakahiya na mangungutang ka. Sobrang nakakahiya na mangungutang ka. Yun, naging leksyon yun sa akin. At dahil din doon sa karanasan na yun, ay naisip ko na wag din akong susubok na manigarilyo. Dahil sa nakakahiya kapag wala kang mautangan ng sigarilyo. Nakakahiya din na kapag ikaw ay nayayamot dahil wala kang mahanapan ng sigarilyo. Pare, kumusta ba yung pag-yosi mo? Okay naman. Dati, Natanggal mo na? Dati, nung ako'y kaya nasa bisyong yan, talagang adik na adik ako sa pag-yosi. Pag wala akong yosi, aburido ako. Hindi ako makatrabaho pag wala akong yosi. Nung ako'y nakakakita. Ano ang masasabi mo sa mga ama na mabisyo, manginginom, pati yosi, pinipilit ang mga anak na silang magbigay, yung asawa, pilit na pinaghahanap, buhay, tapos sila ay walang magawa sa buhay. Ano masasabi mo sa mga amang mabisyo, pare? Sa mga amang mabisyo, sana, sa ngayon, sa hirap ng buhay natin tayo, bawas-bawasan natin yung ating bisyo para may bigay natin yung hihingin ng ating mga anak sa atin. At sa bisyo na yan, lagi tayong talo dyan, alang manalo dyan. Maging sa pag-iinom ng alak, sa pag-yosi,
Hindi nga, sabi ko nga kanina, pag wala kang yosi, mainit ang ulo mo. Diba? Mainit ang ulo mo, hindi ka makatrabaho. Lahat ng makita mong tao, pag dumaan, may yosi, nangihingi ka. Yun isang kinakatapang ng hiya mo. Diba? Yung pagiging talamak mo sa pag-yosi. Pero hindi naman nakatalim sa balat natin yan, sa katawan natin. Kung gusto natin iwasan, maiwasan natin yan pag-yosi. Nasa sa atin din yan na ika nga na mga tatay na para ika nga maiwasan natin yung pag-yosi. Pero Amerika mahirap, talagang mahirap. Pero dahan-dahan na ika nga na maiwasan natin. Hindi na pwedeng biglayin yan eh. Yung mga totoong karanasan sa buhay, yun ang bibigay sa atin ng mga totoong leksyon. Yung mga nabasa natin sa Biblia, may apply natin yun sa tunay na buhay. Doon sa mga talata na nabasa, sinasabi doon na may isang tao na naposes ng evil spirit at siya ay pinagaling ng Panginoon. Pero nang sasama na siya sa Panginoong Jesus, ang sabi sa kanya, bumalik ka sa iyong pamilya at doon mo ipamalita ang mabuting ginawa ng Diyos sa iyo. Sa akin, kung sa mga bisyo na yan, sa alak at sigarilyo, unti-unti ko nang natututunan na siya iwasan. Pero hindi ko pa masabi na talagang hindi ko pa siya naiwasan, pero unti-unti natututunan ko na siyang alisin sa aking sarili. Habang tumatagal, unti-unti ko na siyang nakakalimutan. Kung dati naninigalo ako ng isang kaha maghapon, ngayon ay siguro nakakadalawang stick na lang ako maghapon. Barang araw, sa pag ganun pa, unti-unti, hanggang sa mawala na yun. Ilang panahon pa, kahit na usok, ayaw ko nang amuyin. So nag-yosi ka pa rin pala. Diba nga, sabi ko nga, ako, minsan, paharap ako sa isang kaibigan natin, meron hindi ko maiwasan, napapainom ako ng alak. Meron tayong bisita. Pero habang uminom ko ng alak, hinahanap pa rin ng bunganga ko yung yosi. Nandun pa rin yung punto ng bisyo, nato pa ng bunganga ko yung yosi. Kaya, sa bago umpisa yung alak, hanggang sa matapos, nakakadalawang stick pa ako ng yosi. Minsan, sa aking pagtuturo, ay nadatnang ko yung aking dalawang eskwela na nagsusuntukan. Ang sabi ko dun sa isa, alin nga kayo muna. Alin kayong dalawa. Inaya ko sila, pinagsabihan. At tinanong ko doon sa isa, bakit? Kaya mo ba yung tatay niya? Sabi naman nung isa, wala na po akong tatay, patay na po. Oh, ikaw, inaaway mo yung tatay niya. Ay, yung anak ng tatay niya, ba't ba nag-aaway? Ikaw baka ko, kaya mo ba yung tatay niya? Sabi niya, wala na rin po akong tatay kasi po yung tatay ko ay sumama na po sa iba. Nag-asawa na rin ng iba. Kaya wala na kaming tatay. Sila pa. Kaya kayo nag-aaway. Family problem yan. Wala kayong tatay. Magbati kayo at huwag na kayo mag-aaway ulit, ha? Ayan ang nangyari sa mga eskwela ko tungkol sa mga walang tatay na nag-aaway. Mahalaga ang tatay sa loob ng isang tahanan kasi sila ay gumagabay. Siyempre, kadalasan ng mga tatay naghahanap buhay, silang bumubuhay sa kanilang pamilya. Breadwinner ang tawag. At kadalasan ng mga tatay ay nagiging inspirasyon para ang mga anak ay hindi maging palaway. Kasi nga may babawal na tatay. Marami ka nang hindi nakikita. Oo. May nakikita ka pa ba? Wala na. Ito.
Um, ano yung nakikita mo? Wala pa Wala ba? nga eh. Wala nga pala. Hindi. Yung nakikita na lesson. Yun, nakikita na lesson. Para sa mga tatay na nabigo sa pag-ibig. Saktan at iniwan. Nasaktan. Ayan. Iniwan. Oo. Ano yung naging ano mo? Siyempre, pagka sa... Paraan. Naging paraan mo. Sa ganitong naging kalagayan ko, ika nga, dati mayroong akong kasama. Nalab at first sight ka sa yung kasama. Oo. Joke po. Nawala ng paningin. Ako'y kanilang iniwan. Diba? Kaya, ngayon, talagang lumaban ako sa sarili ko. Kaya nga, ko sa isip ko na kaya ko to. Sa ganang sarili ay kaya mo. Kaya ko to. Hindi, pero Diyos ang malalay sa'yo. Kaya ko to. Pero, Diyos ang nagbigay sa iyo ng pero sa tulong ng ating Panginoon Diyos, magamat ika nga nag-isa ko dito sa aking bahay ng mga panahon na yon. Andyan, may dumating ang kaibigan kong si Sir Norman. Di ba si Ann ang ano mo ang Sir dumating sa Norman, at tinulungan niya walang ako. makain, nangayayat. Tinulungan niya ako. Binigay siya sa akin ng ating Panginoon na siguro sa para gabayan niya ako sa ganitong pamumuhay ko. Kaya sa oras ng ako'y magigipit, siya dumarating, dumarating siya. Bigyan kitang 10. Nagtataka nga ako doon kaya bilib nga ako eh. Kaibigan ko na to. Sa mga pangailangan namin, bigla siyang dumarating. Kaya, siya na po siguro kaya ako yung sugo ng Diyos para sa amin. Hindi yan totoo. Diba? Kasi ang Panginoon, Magaling yan. kung nagmamahal siya, hindi niya tinitingnan yung mga pagkakamali mo. Pinapatawad ka niya. Kahit pa nga maraming beses ka nang nagkasala, binibigyan ka pa rin niya ng pagkakataon para mabuhay at magmahal. Yan. So, ang matututunan natin sa pagiging tatay ni pare ay pagtitiwala sa Diyos. Ano man ang mangyari sa iyong buhay. Makikita mo, di ba pare? Makikita mo. Hindi, ang kwento ay mararamdaman mo ang tunay na pagmamahal ng Diyos kapag ka ikaw ay napunta sa isang kalagayan na madilim. Di ba? Oo, tama. Madadama mo. Madadama mo. Kung iniluha mo sa Panginoon yung iyong mga suliranin, makakita ka kaya pa rin? Hindi ko sure. Pero ika nga, kasi ang ating Diyos ay magaling siya. Dahil siya yung, ika nga, yung bilang, siya ang gagamot sa aking mata, nakakatyak akong makakakita pa. Makakita pa. Siya ang gagamot. Kasi, sino lang. Basta Para po sa akin, ano po, ang mas maganda na pangyayari sa buhay ng isang tao ay yung makakita ka ng kaliniwanagan sa Diyos kaysa dun sa physical kang nakakakita pero hindi mo man nakikita talaga ang Diyos.